Ayun mga kalahi, nandito na tayo sa mismong baba ng Puray Falls. Grabe, nakakamangha mga kalahi. Kung makikita nyo naman, talagang napakalakas ng tubig. At sabi nila, malakas daw talaga to noon. Grabe, oh, look at that mga kalahi. Ano ba yung napapansin nyo dyan? Grabe, papasok ka pa lang dito, kikilabutan ka. Hindi ka kikilabutan sa mga kwento ni tatay, kung hindi kikilabutan ka talaga sa ganda. At talagang mapipil mo yung talagang ambience ng lugar. So bago tayo makakarating dito sa tinatawag na Puray Falls, ay may nadaanan tayo. Siyempre si tatay, at siya yung nakakaalam kung anong yung mga kwento at yung mga nangyari dito sa lugar na ito. Tatanungin din natin siya kung ano yung history at mga kwentong bayan na napaloob dito sa Puray Falls na ito. Diwata, may kanya-kanyang kalagayan ng diwata. Ang diwata, babaeng kalagayan yan. Ang may Santa Barbara, may Santissima, may Santa Trinidad. Lahat, tignan nyo, parang mukha ng birhen ang ating nakikita. My God, grabe. Tingnan nyo mga kalahi, anong napapansin nyo sa hugis ng bato na to? Parang mukha ng birhen. Tignan nyo po mga kalahi, kayo na po yung bahalang mag-judge. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be alright. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night. I'm drinking while I'm by an open fire, make love or fight. This or that, this or that, evenings on the train or catch a morning flight. Enjoying dinner until midnight, or in bed by night. This or I wanna see it all, find the northern lights, see the stars in the open wild, catch a glimpse of Panama. We don't need a map, I'll let you know when we've arrived, yeah. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night. We're drinking while I'm by an open fire, make love or fight. This or that, this or that, evenings on the train or catch a morning flight. Alright mga kalahi, kamusta kayong lahat? Welcome sa panibagong episode na naman ng ating vlog ngayong araw. So, ang dami nang nangyari sa paglalakbay natin. Dumaan tayo sa daanan ng tao, sa daanan ng mga sasakyan, at sobrang dami. May pababa, may pataas, may madadaanan kang gubat, may madadaanan kang traffic talaga dahil sa mga construction na ginagawa dito. At syempre, at the end nga ay successful. Pero hindi pa natin masasabing successful dahil hindi pa tayo nakarating sa mismong Puray Falls. Pero sabi nga nila, dito mo daw makikita yung mahiwagang talon. So mystical falls daw yun. Kasama ko nga pala si Kuya Joms Adventure at si Kuya Ryan, yan for the first time. At may nakasama tayo si Kuya na kaibigan ni Kuya Joms. Excited na ako. Tara, let's G! Sa paglalakbay natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas, doon natin na-realize ngayon na iba talaga kapag nasa nature tayo. Ayun na. Ano to? Cutter. Yan lang. Naririnig ko lang to. Sa pagganda, ang linis. Mga kalahi, grabe, napakalinis. Ayun nga, sa ating paglalakbay sa iba't ibang parte ng Pilipinas, inulit ko lang, dito natin na-realize ngayon na talagang kakaiba. Iba talaga yung kapag nasa probinsya ka, kapag nasanay ka sa mga
tanawing maganda, tsaka pag nasanay ka sa katubigan. So ikikwento ko sa inyo mamaya. Ligo din, dumi. Wow, look at that. Ganda. So bago nga pala tayo makakarating mga kalahi sa Puray Falls, ay madadaanan muna natin itong mga cottages na ito na pwede mo rin sigurong rentahan. At syempre ito, dadaan tayo dito. At napakaraming mga dumadaan dito na mga residente rin. So tara, explore na natin ito. Mga kalahi, sa part na ito ay madadaanan natin itong mga buhay na bato at malalaki. So sabi nga nila dito ay nung araw daw ay maliliit lang itong mga bato na ito. Pero ngayon kung makikita nyo at makapansin nyo ay unti-unti daw itong lumalaki sa paglaki o paglago din ng panahon. Ayan. So nakakatuwa lang isipin na kahit na galing tayong Manila. So from Mindoro, Manila. Then pumunta tayo ng Pangasinan. Then after ilang araw pumunta tayo ng Lokban, Quezon para explore yung mga magagandang tanawin. At dito nga natin na-realize ngayon na iba talaga ang magagandang tanawin kapag nasa probinsya ka. So kapag nasa Manila ka, building, mga pollution, usok, yun yung mga makikita mo. Pero napakaswerte natin dahil tayo ay isa sa mga nakarating sa magandang lugar na pinagmamalaki ng Rodriguez Rizal dito sa kanilang lugar, no. Kung makikita nyo naman, buhay na buhay. Grabe, nakaka-amaze. Gusto ko nang maligo. Kung alam nyo lang mga kalahi, ibang klase. So ngayon natatanaw na natin yung Puray Falls at makikita natin dito yung mga dambuhalang bato na halos kasi nilalaki na ng mga bahay. So mayroon palang history ang lugar na ito, kaya hindi lang basta-basta tinawag na Puray Falls ito. Kumbaga mayroon talagang malalim na dahilan o malalim na explanation kaya talagang pinangangalagaan ang lugar na ito, sapagkat dito daw naganap ang isang malagim na digmaan. So yan yung aalamin natin mamaya. So let's G, mga kalahi, tara sama-sama nating explorein itong tinatawag na Puray Falls na matatagpuan dito sa Rodriguez Rizal. So bubungad ka pa lang dito, talagang ma-amaze ka na sa tubig. Grabe mga kalahi, ang lamig ng ambience ng lugar. Kung makikita nyo naman, ayun o, buhay na buhay ang tubig. Ganyan kaganda dito. Ayun yung mga bato, kulay pula. Ayan, so bago tayo makakarating dito sa tinatawag na Puray Falls ay may nadaanan tayo. Siyempre si tatay, at siya yung nakakaalam kung anong yung mga kwento at yung mga nangyari dito sa lugar na ito. Tatanungin din natin siya kung ano yung history at mga kwentong bayan na napaloob dito sa Puray Falls na ito. Ayan, tay, ano po yung pangalan nyo, tay? Si tatay Jose. Ipinanganak siya noong October 5, 1961. Ayan tay, ayon sa inyo, ayon sa dahil matagal na kayo dito, ano yung mga kakaibang pangyayari o kababalaghan na nangyari na dito sa lugar na ito? Ang Diwata, may kanya-kanyang kalagayan ang Diwata. Ang Diwata, babaeng kalagayan yan. Ang may Santa Barbara, may Santisima, may Santa Trinidad. So ayon tayo sa matagal nyo ng pagbabantay dito, ano yung mga na-experience nyo na at naramdaman sa lugar na to? Ang experience ko dito, kasi dito ako nag-aral sa kalagayan ng tubig na ayon ang nasulat sa Genesis 1 na ang paglalang kailangan nasa itas ng tubig ang dakilang manlalalang. So tay, salamat po tay sa inyong kaunting aral na ibinigay sa amin. Malaking tulong na po ito, at para sa mga pupunta dito ay mayroon din silang kaalaman. Ayan, salamat po tay. Mag-iingat po kayo dito palagi. So ayun na nga mga kalahi, no, medyo na-amaze lang tayo sa kwento ni tatay na talaga namang
kung ikaw na nanonood ngayon, baka sabihin mong gawa-gawa lang namin lahat ng mga ginagawa namin or kwento lang namin. So bago tayo pumunta sa isang lugar, nagsasaliksik muna tayo sa mga kwento para at least kahit paano man may apply natin sa iba, no? So marami pa tayong hindi alam sa ating lugar, kaya tara. So bago tayo mag-explore ay magpe-prepare muna tayo ng ating lulutuin at kailangan natin munang kumain para malakas ang pag-akyat natin dyan sa Puray Falls. So let's G! Ayun mga kalahi, nandito na tayo sa mismong baba ng Puray Falls. Grabe, nakakamangha mga kalahi. Kung makikita nyo naman, talagang napakalakas ng tubig. At sabi nila, malakas daw talaga to noon. Grabe, oh, look at that mga kalahi. Ano ba yung napapansin nyo dyan? Grabe, papasok ka pa lang dito, kikilabutan ka. Hindi ka kikilabutan sa mga kwento ni tatay, kung hindi kikilabutan ka talaga sa ganda at talagang mapipil mo yung talagang ambience ng lugar. Grabe. So akyatin naman natin itong mga kalahi. At syempre nagpapasalamat kaagad ako sa inyo dahil sinamahan nyo ako sa aking adventure ngayon, kasama si Kuya Joms Adventure at ang kanyang mga kaibigan, si Kuya Ryan, na talagang sinamahan talaga tayo dito. Napakaganda. Tignan nyo naman. Uy, madulas. Grabe. Nakaka-amaze mga kalahi. Look at that. Yan, ang ganda. Ibang klase. Can you imagine, sa ganito kaliblib na lugar, sa ganito kasimpleng lugar, ay makikita natin itong tinatawag na Puray Falls. What if sa iba-ibang part pa kaya? Kaya ito yung pinaka the best na vlog natin dito sa Kamaynilaan. So hindi ko alam kung part na ng Maynila ito, pero probinsya rin naman ito. Pero kung makikita nyo naman, talagang sa lahat po ng mga dadayo sa part ng Rizal, so puntahan nyo itong Puray Falls na talagang ma-amaze kayo. Lalo na makikita nyo yung agos ng tubig, talagang buhay na buhay. So ito yung pinagdarasal ko sa Mindoro, na sana dumating yung araw na mabuhay ulit lahat ng falls at gumanda na lalo. Ayun nga, sabi ni tatay, nanggaling daw siya sa itaas ng falls na ito dahil meron daw siyang inaral. So doon na rin natin nalaman yung mga kwento at kababalaghan na bumabalot sa lugar na ito. Yan, so kung makikita nyo naman, nakaka-amaze talaga mga kalahi. Wala akong masabi kung hindi wow, ibang klase talaga dito. So mamaya hindi natin palalampasin yung pagkakataon na maliguan itong area na ito. At syempre si Kuya Joms na nakasama natin ngayon, busy pa siya. Ayun sa dulo na yon. Kung makikita nyo, sabi nila noong araw daw, nung mga nakaraang buwan o nakaraang taon, sobrang dami daw na cottages ang lugar na ito. At dinimulis daw ito ng mga nakakataas dahil nga sa, syempre, itong part kasi na ito para sa akin is for nature. Ito ay para sa kalikasan, para sa mga taong gustong pumunta. At kung makikita nyo, maraming nanghinayang dahil nawala na daw yung cottages dito. Pero para sa akin, mas naging okay siya dahil mas napapangalagaan na ang ganda na to. Yun lang nga, nakakalungkot lang isipin at tignan natin na sobrang daming kalat. Sana sa lahat ng mga pupunta dito ay maging responsable tayo, lalo na sa ating mga iniwang kalat, at wag na wag po tayong magkakalat dito. Yun lang yung ating concern sa lugar na ito. At overall, sobrang ganda. Sobrang ganda talaga na to. Ayan, ito nga pala yung Puray Falls na matatagpuan sa Rodriguez, Rizal. So paano mga kalahi, marami pa tayong gagawin sa ating mga paglalakbay na ito. Hindi pwedeng hanggang dito na lang. So hayaan nyo, maliligo tayo dito mamaya sa area na ito at explorein talaga natin ang husto. At talagang gusto kong makahinga eh. Kumbaga nandun tayo. Ikikwento ko lang sa inyo, from Occidental Mindoro, nag-travel kami ng Manila. Then palipat-lipat tayo, Santa Mesa, Rodriguez, at ito na nga, palipat-lipat tayo ng location. Nakarating tayo ng Pangasinan, Lokban, Quezon, at pinaka-the best itong lugar na to. Pero masasabi ko talaga sa huli na iba pa rin talaga ang Occidental Mindoro.
So salamat po sa lahat ng mga patuloy na nanonood at sa lahat po ng mga nakapunta na dito sa lugar na ito. Kung isa ka sa nakapunta dito, comment mo naman. Tara, let's G! Wow, wow. I could lie wide awake and leave my head up in space. Countless nights and days when you are far away, and I know that it's hard, but stay with me tonight. 'Cause when you fall apart, you know I will be around in sunlight or in the night. I'll make it worth your while. So ito na ngayon naging problema natin, no? Talagang mahiwaga ang lugar natin kasi kanina pa namin ina-update ang drone. Bukod sa naintindihan naman natin na walang signal. Pero ang nangyari, maraming balakid na ano yun, hindi namin. Kasi no Sayang kasi hindi na ito mapalitan. GNSS, no SD card. So yun mga kalahi, tara punta tayo dun sa dulo na yun dahil momonitorin natin yung ilalim na yan kung ano nga bang kababalaghan ang mga nakatago sa ilalim na yan. So si Kuya Joms ngayon yung sisisid. So double check muna natin yung action camera na gagamitin ni Kuya Joms para at least kahit papaano. Ayan na. Ay, grabe, napakalalim pala. Ayun na, anong nangyari? Bakit nawala? Nangyari, bakit nawala? Hala, mga kalahi, biglang nawala. Biglang nawala yung koneksyon. Biglang nawala yung koneksyon. Pagdating nyo dyan, mahiwaga talaga ang lugar na ito mga kalahi. Anong nangyari? Max depth 1.3 meters. Ano niya? Ayan mga kalahi. So ito na ngayon naging problema. Problem solving. Problem solving. Ayan mga kalahi, ito na ngayon naging problema natin, no? Hindi tayo makapagpalipad ng drone dahil hindi namin malaman kung ano yung dahilan. Then buti na lang may isang pumunta dito at natanungan namin. So totoo nga talaga daw na hindi talaga nakakalipad yung mga drone dito dahil mayroon daw silang sensor o tinatawag na radar. So ginagamit ng mga military yon, ng mga marines para makontrol lahat ng mga signal na sumasagap. Madalas hindi rin natatrack yung isang lugar dahil doon. So okay lang din, at least kahit paano naman ay nalaman natin yung katotohanan dito. Kumbaga doon pa lang sa mga part na kwento ni tatay, ayun si tatay kanina, talagang ma-amaze ka na. Pero yun nga, dahil doon enjoy na lang natin yung lugar, hindi man tayo makapagpalipad ng drone natin. Syempre kahit papaano ay enjoy na lang natin. So let's G na.
Oh my goodness mga kalahi, tignan nyo. Parang mukha ng berhen ang ating nakikita. My God, grabe. Tignan nyo mga kalahi, anong napapansin nyo sa hugis ng bato na to? Parang mukha ng berhen. Tignan nyo po mga kalahi. Kayo na po yung bahalang mag-judge. Grabe oh. Mukha ng berhen na nakatagilid. So, yung berhen ay nakatingin dito sa part na ito. Ayan. Parang mayroon siyang tinitignan dito mga kalahi. Grabe. Ayan mga kalahi, syempre bago natin i-end ang ating vlog ngayong araw na ito, syempre nagpapasalamat ako kay Kuya James Adventure sa ating nakasama ngayon. Hey! Yeah! Grabe, so naligo sila. Ako kasi hindi na ako naligo gawa ng lalamigin ako. Malamig na nga ang buong taon ko tapos ngayon lalamigin pa ako. So yun, explorein muna natin tong area na to. So itong area po na ito ay cottage dati. Kumbaga mayroon ditong mga cottages na pwede tayong rentahan noong araw or ilang buwan na rin yung nakalipas. So nakausap nga natin yung mismong nagmamanage ng area at dinimolish nga daw. So ayon sa kwento ng isa nating kaibigan na nakasama, ay marami daw silang paniniwala sa lugar na ito na mayroon nga silang mga kwento na hindi maipaliwanag ng mga ilan. At dito na nga pumapasok yung sinatawag natin ng mga diwata at mga engkanto. So magkaibang term pala ang diwata at engkanto. So pag sinabing diwata is part siya ng kababaihan, then ang engkanto naman po na tinatawag ay yun yung may mga banal na espiritu. So iba rin naman po yung tinatawag na tamawo. So ang tamawo po ay isang uri daw ng ritual din. Kumbaga bilang isang tao pwede kang maging tamawo sa pamamagitan ng isang dasal at sa pag-aaral ng mga bagay na gawain. So matagal daw po. Ayan, so isa lang sa napansin ko dito mga kalahi, tila mayroon ditong isang pintuan na nakatagos at kitang kita nyo naman yung isang berhen. So parang malalaking muka na nakatingin dito sa area na to, at kung makikita nyo yan, parang ulo ng isang berhen. So kayo na po yung bahalang mag-judge, kayo na po yung bahalang humusga sa mga nakikita ko ngayon. Dahil kung makikita nyo nga naman, para siyang mukha ng isang berhen. So hindi natin sasabihin kung sino yun, basta mukha ng isang nilalang. Ayan, tapos dito makikita natin yung bato na pila, hindi ko maipaliwanag bakit nandyan siya. Ayan, so yung highlight dito ay nakita naman natin. Ayun na nga, no? So mga kalahi, maraming salamat po sa inyong patuloy na subaybay sa aming vlog na ito. Sana nag-enjoy kayo. Hindi man tayo nakapagpalipad ng drone, ay masaya pa rin ako dahil napuntahan at narating natin to. From Occidental Mindoro, nakarating tayo dito ng safe. Grabe. So ganun katindi yung ating exploration. So mamaya aabangan nyo, meron tayong susunod na pupuntahan. Let's G!